Okay, DL. May makukuha kayong DL dyan based dito sa, syempre, itong formula na to, purahin ko lang. Hindi na natin gagamitin itong 1/6 kung hindi 0.17. Ano yung DL natin pagka 719 yung 790 yung thickness? Para kukunin na lang natin yung base. 790 less 75 less 12.5, ilan? 702.5, sir. 702.5. Okay, 702.5. Sabi natin last time, yung reinforcement nung natin, since strap footing na to, isang system lang sila. Yung main reinforcement niya, longitudinal line nandito sa taas. Ang DL na makikita nyo is mula dyan hanggang dito. Yan yung DL niya. Okay, yan. Sa squared din na footing, dito rin natin ilalagay yung main reinforcement niya. Sa bagay, both ways naman dyan. Okay? Tapos dito sa sa rectangular, meron dalawa yung na-solve natin. Meron kayong reinforcement dito at a distance ds plus 2, di ba? Ay, ds over 2 pala. Tama ba? ds over 2 yung in-extend natin dyan. Kasi, exage lang yung hindi lang yung pagkakadrawing. Plus ds over 2. So, yung c plus ds over 2 dyan. May makukuha kayong reinforcement dito. Iba yung spacing niya dyan at saka dito. Okay? Ang ds nyo ay ito. Transverse yan. Sa transverse naman itong square, dito nyo makikita. Okay? Dyan nyo makikita. Dito naman yung ds niya. Ang DL natin dito. DL. Yan. So now, isolve natin ngayon yung reinforcement ng strap natin. Kukunin lang natin yung base. Iba na yung DL natin dyan. Paki-solve nga. Paki-solve. Solve natin yung base. Gamit yung DL na yan. So, hindi na ito yung natin. Hindi na 770 yan based dun sa masosolve nyo na. So, sa pag-solve nung base niya, ang gamit natin ay yung beam shear formula. Ginomar. Okay, solve nga yung base. Sir, 444.384 po. Paki-type nga pala, hindi ko masyadong marinig. Sige. Paki-chat nga, Ginomar. 444.384. Sige. So, ang lalabas pala ay 444.384. So, dito, say, gawin natin, say, 450. Say, 450 mm. 450 mm. Ito ay 450 na. Kung 450 na yan, meron tayong base, meron tayong DL. May moment tayo, paki-solve nga kung ilang bakal yung required. Mali na to. Hindi na to yung kasi iba na yung base natin. Mali. Ayan. Moment natin, 656.63803. Paki-correct na lang pagka mali yung yung nakuha na na moment para dun sa strap. Yung moment sa strap galing sa shear and moment diagram natin dito. 656.63803.
Mark Jose, ano yung raw na nalalabas? Ano mag-govern? Roaming kaya? 21 megapascal ang ano natin, F5C. Anong roaming niya? Sir, yung raw is 0.01326. Paki-type nga, Mark, BBM. .01326. So, therefore, hindi. Romin, ano ang Romax kaya natin dyan? Si solve nga ni ano yung Romax? Maverick, paki-solve nga yung Romax. Kung ano mag-govern. O dito, usually pag yung sa strap beam na, hindi yung Romin yung nag-govern eh. .0206, sir. 0.0206. So therefore, yung raw ang mag-govern. Sige. Since raw yung mag-govern, i-solve nga ni sino tong si ano? Si John Paul na lang, Natividad. Solve mo nga kung ano, ilang 25 mm ang required sa atin. Ang raw ay nandito sa chat box. Tinype ni BBM. Use raw 0.01326. 25 mm, sir? No bar? 25 mm. Ay, 1326. Tama. And 25. Para sa strap. Sir, pwedeng pataas po nung pan, sir? Okay. Ng DL po. 702.5 ang DL. 702.5. So dito sa strap footing, pantay yung ano natin, pantay yung strap, pantay din yung ano. Pinagkaiba lang sa combine kasi buo yan, isang ano lang, isang rectangular combined lang. Magastos siya. Tapos meron din tayong trapezoidal, massive din siya. So kung strap footing naman, medyo mas makakatipid tayo. Yun lang, may challenge lang dun sa paglalagay ng bakal kasi kita nyo naman, hindi ito yung tipo ng isolated na ano, na paglagay natin ng bakal. Hindi na sa baba, kundi na sa taas. Kasi we compensate for the negative moment. Ganun din sa ano natin, sa strap kasi negative moment yan. So kaya nasa taas yung bakal. So waiting tayo sa number of bars ni John Paul. Sir, 9 pieces po. Come again? 9 pieces po, sir. 9 pieces. Okay, 9 pieces. So kung 9 pieces yan, so 415, hindi siya kakasya. Hindi kakasya. Kung 9 pieces, hindi siya kakasya. Drawing nga natin sa konti. 9 pieces. Siyempre, yung DL nyo kasi, isang ano lang yon, isang layer lang. Kung magiging dalawang layer na siya, mag-iiba na yung inyong DL. Pero kung 9 pieces yon, 25 mm,
Ilan to? 450 lang yung base natin. Tapos 9, hindi siya kakasya. Paki-convert nga, ano, sino kaya ang mag-convert? Si PL. Convert mo nga kung sakaling 28 mm. Ilan kaya? Wait lang, sir. Sige. Sir, 7 pieces, sir. Pag N28 ay 7 pieces. Mukhang hindi pa rin siya kasya pag single layer lang. Mayroon kayong option, gagawin yung dalawang layer pero papalitan nyo na yung DL nyo. So, kailangan nyo lang mag-decide sa kung 25 to, mag-iiba na din yung magkakaroon kayo ng bagong base kasi magiging iba yung DL. Kung gagawin yung dalawang layer, say, kasya ba? 5. Mukhang hindi kasya yung 5 dun sa, kasya siguro yung 5 sa 450. 38 pa rin kaya 450. 5.4. 5.4. So, ayaw natin yun. 7, pwede. 4, 3. 5, 2. Kasya ba yung 5 sa 5 sa 5 sa isang layer lang kung 5? Kasya sa 450? Kasya ba? 450 less. Ito ay exposed to earth, nasa ground. Ilan ba ilan ang concrete cover pa rin ito pag beam tapos nasa ground? 40 pa rin ba o 75? Pero beam siya, hindi siya footing, beam siya. Is it 75 pa rin o 40? Sige, kung ayaw nyong gawing dalawang layer, Remington, what if kung 32 mm? Ilan na siya pag 32 mm? Kasya na kaya sa 450? Six pieces naman, sir. Baba pa yung DL nyo kasi base yun sa DL natin 25 mm lang. Pag 36 yan, bababa pa. So may tendency na lalaki pa yung base, tama ba? Sige nga, kung 32, ilan na kaya yung base nun? And 32. 6 pieces daw. Ilan na ang DL pagka 32 mm? Si Rene May. Ilan na magiging DL pag 32 mm ang bakal natin? 790 yung thickness natin eh. So ito may iba na rin yung base natin. Lalaki ang base, which is good para magkasya yung 6. O baka mag-iba na rin yung raw. Baka bababa. Malmaseda, nagsosolve ka ba ng bagong DL?
Class, nagko-compute tayo ng kung ilan yung makatotohanan na bakal para sa beam natin. Kasi ito 9, magdadalawang layer siya. Tentatively dun sa 450 na base. Yung 28, 7 siya, mukhang dalawang layer pa rin. Try natin tong 32 kung kaya ng isang layer. Nagkataon lang, since 32mm yan, mag-iiba na yung DL natin dito. Tama ba? Kaya pinapakompute ko yung bagong DL kasi mag-iiba na rin yung bago natin base. And kung mag-iba na yung base, mag-iba na rin malamang yung raw natin. So, nasa process tayo ng pag-re-redesign. Gob, ikaw nga, ano na yung bagong DL natin dyan pag 32mm? 699 ml po, sir. Paki-type nga. Nakalagay pala. 699. Okay, 699. So, kung 699 yung DL natin, ano yung magiging base? 450 pa rin, sir. 450 pa rin. Sige, kung 450. Yung raw natin, same pa rin kaya? Yan pa rin ang raw? Okay, compute nyo nga. Okay. May bago ng raw? Bumaba ba o tumaas? Base Tumaas at 450 pa least rin. Lumaki? 0.01341, sir. 1341. So, mas dadami pa rin. So, hindi pa rin yung ano. Itong ginagawa natin kung ayaw nyo magdalawang layer. Pero kung magdadalawang layer tayo, pwede na tayo sa 25 pero magbabago yung DL nyo. Kasi di ba pag dalawang layer na to, pag dalawang layer na yan, limbawa lang ganyan, ang DL nyo ay nandito, di ba? Nandyan na yung DL nyo. Magbabago. Yan. Nasa sa inyo kung gusto nyo dalawang layer o hindi. Kung hindi pa, kung ang single pa rin, punta tayo ng N36. Pag N36 na, ano na yung bagong DL, ano na yung bagong base, ano na yung bagong raw. Tapos ilan na yung ano, tingin ko pasok naman na yung 36 sa single layer. Sige. Try nga i-solve. Paki-type na lang yung bagong DL pag 36mm at saka bagong base pag 36mm na yung bakal natin. $697 yung bagong base, is it 450 pa rin? O yata mukhang 450 pa rin kasi konti lang naman yung ano. And yung raw and N36. Sige nga, paki-type kung ilang 36mm. On 5 pieces. So, kung 36mm, pasok na yung 5 pieces dyan. Okay na yan. Tingin ko, kasya naman. Kung hindi man kasya, sa actual, pwede nyo namang i-gamitin tong ano. Sa akin lang kung ayaw nyo mag-recompute ng bagong DL, ito, yung sa 28mm, 7 yan, dadagdagan ko ng isa para maging 8. Okay? So,
Gagawin kong 4-4 na yan. Kung ayaw nyo mag-recompute ng bagong DL, gawin kong ano. Pero syempre, di ba ang stirrups nyo kasi, di ba required naman pag beam, meron din continuous dito. So meron kang dalawa dyan. Though sa design natin, ito lang yung bakal na kailangan natin, itong nasa taas kasi negative moment. So itong bakal dito sa baba, any diameter na yan, okay lang sa akin yan. Okay, tapos itong yung dalawa dito, ibig sabihin lang magdadalawang stirrups nga lang ako dito. Okay, dito pala yan. Isang stirrups dyan and another stirrups para dito. Para dyan. So ibig sabihin magdadagdag ako ng dalawa pang bakal dito. Ganun yan ha. Ganun yan para maikabit nyo. Gets ba? Kung ayaw nyo mag-recompute ng bagong DL, ito to, yan sa 28mm, magdadagdag na lang ako ng isa. Okay, to compensate kasi bababa yung DL ko. Kung ayaw nyo lang mag-compute ng bagong DL. Pero kung gusto nyo isang layer lang, 36 to, pwede naman. Sa 36 ay 5 pieces daw. 5 pieces. Pinapakita ko yung drawing kasi alam nyo naman baka sa exam ipa-drawing ko. Para alam nyo lang. So kung 5 na 36, i-double check nyo na lang kung pasok yung spacing, kung papasok yung 38mm na ano na aggregates doon sa pagitan niya, clear spacing. Okay? Nasundan nyo ba? Nagets ba? Yes, sir. Hello? Nagagets nyo ba? Sa exam, pag dinanong ko ilang 25mm, of course 9. Pero kung hindi ko naman tinanong pa kung ano, kung hindi ko na kayo i-require na i-drawing pa. Pero practically para sa akin, kung ako yung mag-a-adapt niyan, ang gagamitin ko yung 28 na gagawin kong 8 kasi hindi na ako, kung ayaw ko lang mag-compute na ng bagong DL doon. Diba, ang DL kasi niyan ay nasa pagitan ng dalawang layer. Tama ba? Yun ba yung DL nasa pagitan ng dalawang layer pag 2 layers na? Diba galing kayo ng RCD? Diba? Yun naman yun na naaral nyo dyan. So, ganun. Ganun yun na. Gets ba? Pero kung 36mm tapos 5, try nga natin. 450 less kung dalawang Ilan ba ang recover ng beam pag nasa sa ground pa rin? 40, di ba? 40 pa rin yun. Hindi 20, 40. Exposed to ground pag beam. Tama ba? 40? So, less 40, 40, 80, less 210, 300 na lang. 300 less 5, 36. Ilan yun? Tapos divided by 4. Yun yung clear spacing. O dapat papasok yung 38mm na doon, na aggregate. Ilan ang clear spacing niya pag yung 5 bakal? 41.5. Okay, so pasok. Pwede pala yung 5 na 36mm. Pinapakita ko to sa inyo so that alam nyo later on mag-design kasi sa ISTAAD kasi pagka nag-design kayo, minsan pag hindi nyo makabitan siya ng iba yung tie beam dito sa strap pa kasi ito ay naka-level mismo dun sa footing din natin. Naka-level din dun sa footing natin. Pero kung ako lang, pagka meron kayong kung meron kayong na-encounter na magko-combine footing, ang pinaka-economical ay itong gagamitin nyo pagka mag-i-strap footing kayo. Kaya nga lang, hindi naka-ready si ISTAAD para sa strap footing. Kaya kung i-compute nyo manually, mas economical talaga to kasi i-compensate na lang ng maliit na beam. Yun nga lang, dun sa bakal, dun siya babawi sa bakal. At saka yung technique ng paglalagay ng bakal ay hindi siya katulad nung ginagamit natin na may isolated. So, pakita lang natin paano kaya ikakabit yung bakal na to sa actual para may idea lang din kayo. Ito nasa taas, di ba? Dito muna tayo sa dun sa rectangular na footing dyan. Pwede din ba dalawang rectangular? Pwede. Na nasa corner, pwede pa rin siya.
So, etong longitudinal nyo sa taas, syempre marami yan. Yan, dito yan. Yan. Yung longitudinal nyo sa taas, syempre hindi yan yung una nyo maikakabit. Ang una nyo maikakabit, ayun nandito. Don't worry kasi yung DS, pwede nyo lang, maikakabit nyo pa rin naman yung, ito magkaiba nga lang. Mas iba yung bakal natin dyan. DS/2. Yan. Lalagyan nyo lang naman ng lalagyan nyo lang ng tawag nito. Ng spacer para maikabit nyo. Pero sobrang dami niyan. Kada minsan ang ginagawa nila, sa baba, naglalagay na sila ng bakal diyan. Maaring 10 mm para lang para lang sasaluhin nito. Sasaluhin niya lang yan para lang hindi malaglag yung bawat isa. Tapos magkalayo na yung mga spacing niya. Okay lang din yun. Magkalayo yung spacing. Parang taga-hold lang naman siya. Tapos, isasagad lang dito, lalagyan yan para maitay nyo itong main longitudinal nyo dito sa taas. Para lang maitay nyo dyan. Tapos, tapos dito sa dulo ng transverse nyo, sa dulo ng transverse, nilalagyan din, ginagawang ganyan din para itong bakal nyo dito na nasa taas ay hindi siya magbe-bend, okay? So, nilalagyan din ng bakal dito. Pero magkakalayo na yung spacing. Pwede para lang hindi siya mag-bend. So, any diameter na yan kasi hindi naman yan yung natin sa actual, okay? So, theoretically, ito lang ang kailangan natin yan at saka itong bakal dito. So, diskarte mo na as an engineer sa November kung paano nyo maikakabit yan. So, sa akin, pinapakita ko sa inyo, ganun yung diskarte para maikabit nyo yun. Ganun din dito sa square na to. Hindi to basta nilatag nyo sa baba. Okay? Pagka ang design nyo ay strap footing. Dito naman, kung lima yan, di ba requirement natin sa NSCP, kailangan may dalawang continuous. Maglalagay pa rin kayo ng continuous dyan. Tapos may stirrups pa rin siya. Okay? Na-gets? Nasundan nyo? Nasundan nyo ba? Hindi ko kayo nire-ready lang basta para may ma-compute. Nire-ready ko kayo na in case lang sa actual ay ma-encounter nyo to ay at least alam nyo paano gagawin. Okay ba? Are we good? Resty? Okay lang? Yes, sir. Okay lang sa'yo? Angelo? May tanong ba? Sir, pwedeng magtanong tungkol kahapon? Ano yon? Pwede pakilakasan, hindi ko masyadong na-connect lang. Yung kahapon, sir. Yung Lesson kahapon. Sir, yung nag-govern ba na thickness is yun na gamitin namin para sa reinforcement? Sa lahat, oo. Para isang system lang siya. Yung nag-govern na thickness. Thank you, sir. Double check na lang kung ano yung nag-govern na. Ang natandaan ko kasi 790. Kaya yun yung ginamit. Kung mali ako na adapt, i-rectify nyo na lang. Okay na? So, may extra time pa naman. So, pwede nyo sigurong i-resolve. Halos na solve naman na lahat. Ito lang yung critical part naman. Yung pinakita ko yung para sa strap. Ay, sir. Sige, kolektahin ko. Hanggang 12 naman tayo. Kolektahin ko sa Google Classroom. Okay na? Sir, pwede pa send yung sir? Yung mismong may mga sulat-sulat na yan. Wala. Sa screen ko lang siya sinulat-sulat. Screenshot nyo na lang. Sir, tanong ko lang po. Di ba, sir, sa pag-equate ng VU equal to PVC, dinidisregard na yung sign ng VU na negative? Iba kasi yung binibigay na DL, sir, pag positive yung VU. Sa VU? Pag VU? DL, sir. Yes, sir. Dun sa strap footing kasi negative yung VU, sir.
Pero pag in-equate, dapat yun, sir, is positive dapat yun. VU equal to VBC. Yung sinolve natin, Yes, sir. Kaya nagne-negative yung nakukuha namin, sir, kasi naka-negative yung VU. oo, na-disregard. Kaya lang itong sign kasi na pinag-solve natin last time. Papunta kasi dito. Yung loadings kasi ito kasing load na to, positive. So para makapunta ako dyan, plinas ko lang naman yung load na to. Pero sa actual, disregard nyo na yung sign na yun. Gusto lang natin, by any means, basta makuha nyo kung ano yung value dito. Ganon. Naka-negative kasi, sir. Kung ganon, pwede nyo naman i-negative din itong part na to. Oh. Ang sir, kailangan mag-times ka ng negative 1 dun sa left side para maging positive yung VU, sir. Okay, so kung ganon yung lalabas, ano ang lalabas dito? 400 plus lang? Yes, sir. 400.09. 400.09, kaya mababa lang. Okay. Sige. So, kung mababa yung DL, lalapad yung base. Sige, paki-recompute na lang ha. So, mali pala tong 700 plus natin dyan. So, tama pala yung una namin, 400 plus daw to. Paki-recompute ha. So, dito mag-times -1 kayo. Pwede dito. Pwede din naman. Okay, dito na. O, dyan. Hindi ko pala nailagay kasi particular lang ako dun sa VU, which is eto papunta dito. Kaya inad ko to. Yan. Bakit 2 yan? 1 lang dapat pala. May time pa naman. You can solve. Paki-resolve ba? Paki-resolve. Saka dun sa transverse ng square footing, sir. Transverse lang ba ng square footing, sir? Square footing. Ayan. Dun sa may drawing mo na, sir, sa pinakadulo. Ito? Ay, hindi, sir. Okay lang ba, sir, na yung sa transverse DL yung gamitin para both ways, sir? Hindi, ito na yung hindi na pag sa square hindi na natin i-resolve tong itong transverse niya. As is na kung ilan yung bakal ng pag square, kung ilan yung bakal ng ng longitudinal, siya na din yun sa transverse sa square. Pares lang yun. Kahit di nyo na isolve yung transverse niya. Dito lang sa rectangular, magsosolve talaga tayo ng transverse kasi magkakaiba. Okay na? Please resolve. So, ibig sabihin, kung marami yung bakal na lumalabas sa dahil lalaki yung base, mukhang dadami nga. Mukhang isang layer lang talaga siya pagka malapat na yung base. Sige, please recompute. Yung bakal, diskarte nyo na kung anong diameter para sa strap. Kung makatotohanan yung isang layer para sa 25, so be it, kasi mukhang lalaki yung base dito. So, check nyo na lang, double check na lang kung ano yung mag-govern na thickness. Okay na? Sir, ano yung bagong DL na nasolve, sir? I-double check nyo na lang based dun sa mga na-solve natin na kasi 400 plus daw dito sa beam shear nung natin ng rectangular, 400 plus. 400 plus din naman yung punching natin dyan. Tapos baka 400 plus din yung bago dito sa 300 plus sa square. Tapos sa punching niya, double check nyo na lang lahat. Tingin ko sa punching ng rectangular siya tingin ko lang pero i-check nyo na lang din. Okay na tayo? Pwede na, recompute.
Sige, bigay ko yung time sa inyo para mag-recompute nung netong problem natin sa strap. Kolektahin ko ba o itag ko kayo sa GC to pause your solution? Patrick? Anong bet mo, Patrick? Since may 1 hour pa naman. Harold, ikaw magsabi kung kukolektahin ko o magtag ako sa GC to pause their solution. Angelica? Ganun Alec. na lang, sir. Mag-collect na lang po. Collect na lang po, sir. Okay, sige. Igawa na ako ng end na natin para makapag-solve na kayo. Ibalik ko dun sa baba para baka i-screenshot nyo.